Ang hinahabol po ngayon ni Lacson, si Gutesa dahil daw po yung kanyang notaryo ay fake daw po. Ano po masasabi natin? Andun na po tayo sa punto. Andun na po tayo sa punto na kung saan, yun na po yung tinutumbok natin eh. Kulang na lang po, kukunin natin at ikukulong. Pero Totoo na si Bongbong Marcos kasama sa lahat. Totoo na si Bongbong Marcos kasama sa lahat. prove kung anong nangyayari sa pera ng taong bayan. Ang hinahabol po ngayon ni Lacson, si Gutesa dahil daw po yung kanyang notaryo ay fake daw po. Ano po masasabi natin? Andun na po tayo sa punto na kung saan, yun na po yung tinutumbok natin eh. Kulang na lang po, kukunin natin at ikukulong. Pero ang problema, nililihis po nila yung issue. Ano po yung masasabi natin, Atty. Lola? Maraming salamat. Bago ko pumasok sa gobyerno, I was a litigator for so long. Yung ginawa ni Senator Lacson Manili, imagine mo, diniscredit niya si Gutesa. When he should have protected Gutesa. Gutesa is the only witness to have identified positively yung delivery at saka yung mga personalities who allegedly received the deliveries of cash in billions. So si Gutesa cannot be discredited. Why? Kahit i-disregard mo yung affidavit niya, kahit i-consider natin mali yung notarial, yung testimony niya under oath before the Senate Blue Ribbon Committee stands. In fact, yan din ang opinion ng DOJ. Yung acting DOJ, with all due respect, has issued an opinion which is similar to my opinion also, that it is a valid testimony. Si Gutesa, huwag nilang sirahin. The people will really go against that tactic. Mali yan. Dapat pasalamatan natin na there is a Gutesa who risked it all. Imagine mo yung buhay ng tao at pamilya niya was risked because of his testimony. It was a bombshell. It was a testimony of the century, if I may say. Dapat pinoprotektahan ng Estado si Gutesa. Mali si Senator Lacson, ay challenge Senator Lacson. Bakit hindi mo protektahan si Gutesa? Kung totoo, that you really stand for justice. Yun. Because, mga kababayan, sa araw na ito, dinideklara namin si Tito Soto at si Ping Lacson ay mga special agents ni Marcos at ni Romualdez. Kaya sila nandyan sa loob ng Senado. Special agents ni Marcos at ni Romualdez. May question yata. Si 2 questions na susunod o kung mayroon pang magpahabol, okay naman po kami. Noel Nombre from huli ka. Ay, through attorney, kahit na sino po, attorney Parasen. For those who are expressing their redress of grievances against the government, how can they protect themselves, especially through writ of amparo? Ano pong masasabi nyo doon, attorney? Kahit sino po pwede sumagot. Yung writ of amparo, that only comes about pagka pinuli ka. O, parang ano yan writ of habeas corpus din yan, you know? Wala pa naman so far, but that is a right that you can rely on once your person is violated. Pero ito lang sana appeal ko sa Korte Suprema dahil hanggang ngayon matagal nang inulong nila at kinidnap si Duterte. Mayroong mga petisyon for writ of amparo, petisyon for wala pa rin habeas corpus, wala pa rin desisyon ng Korte Suprema. So, para hindi naman magdududa ang taong bayan na sila ay kasama din sa mga katulad ng ES na may 15%, we don't want to have that kind of suspicion from our people. Dapat gumawa na rin sila. Kasi napaka-importante, lalo na yung desisyon ng Korte tungkol doon sa 2025 budget. Dapat sana kung may desisyon na sila, malaking tulong yun sa taong bayan na lalo bang matigilan ng taong bayan dahil tama yung ginawa ng gobyerno or lalong
magpuprotesta ang taong bayan dahil dineclare na unconstitutional yung ginawa ni Marcos doon sa 2025 General Appropriations Act. So, ito po. So, basta we just do things within the bounds of the law. Huwag tayong gumawa ng illegal, huwag tayong gumawa ng karahasan, basta iprotesta lang natin yung hinaing natin, lalo na kung apektado tayo, mga mahirap, walang kinakain ng sa isang araw, talagang pobre tayo. Kasi ang sinasabi nga, direkto, 1.7 trillion ang bubunuin para masatisfy yung 6.7 billion. So, hihiram na naman tayo ng pera. Trillion po. 1.7 trillion. Hihiram na naman tayo ng pera ulit. Bawat hiram, magbabayad ang bawat Pilipino ng pera. So, yun po, mga kababayan. Just be yourself. Do not violate the law. Magsabi kayo ng kung hinaing nyo at yun po, mga kababayan. Yun. Last two questions. Ma'am, yes. Okay. Identify please sa iyong sarili. Ate Melby po, naman po ng pahayagan kahapon na nagkaroon po ng pagpupulong ang ICI together with NBI, Ombudsman, DOJ at saka PNP. Napakakasuhan yung 3 senador and including DPWH Secretary Bunuan. Pero nabalitaan din po natin na si Bunuan ay nakalipad na. So, anong masasabi niyo po doon, sir? Katulad din kaya po ito doon sa pagsibat ni Saldico. Kaya nga po, ang pinag-usapan po natin, Melody, kanina pa, yung delay. Kasi, kung naalala nyo, ang tagal na nung nagsabi ang mga testigo, doon pa lang si Marcoleta pa ang chairman. Nagsabi na si Diskaya na ito yung mga congressmen na involved. Nagsabi na si Diskaya na yung si Marvin Rillo, sinasabi ng Marvin Rillo na si Romualdez ang kanyang patrino. Nagsabi na sila Bryce, sila Alcantara na nagdala sila ng pera kay Saldico. Nagsabi na sila Bernardo ng amo nila, si Bunuan. Imposible naman gagalaw si Bernardo na hindi alam ni Bunuan. Pero lahat ng mga malalaking isda, nagsisibatan na. Why? Because walang effort ang gobyerno na mag-issue ng whole departure orders kanila. So yun po ang hinahana. Kaya nga tuloy-tuloy ang mga protest. Bakit ang Iglesia ni Cristo nakikialam? Wala naman, hindi naman political yan. Pero nakikita nila yung delay in the accountability ng mga tao. Bago, bilyon-bilyon ang mga ninakaw niyan. Lilipad lang yan at pagtago doon. Habang, they can hide. Anywhere. Sa Latin America, sa mga Seychelles, sa mga kung ano saan, pwede lang magtago. Why? Because the long arm of the law has not reached them. Yun po ang hinahanain ng tao na di na-justify ni Marcos. Matagal yan, mag-build up ka ng kaso. Hindi po. May mga proseso ang gobyerno na mapapigil yan mga tao na yan na hindi makalipad. So, yun po ang kabulastugan ng gobyerno ni Marcos. Gusto nilang pigilan ang taong bayan na nagprotesta, pero yung mga magnanakaw, hindi nila pinipigilan. That's the imbalance of this government. Kaya nga, ito lang po huli kong sinasabi. Sinasabi nila, huhulihin yung mga destabilizer. Hindi po nag-destabilize ang mga tao. Dahil dyan, nagpuprotesta ang tao dahil si Marcos mismo ang nag-destabilize sa gobyerno for lack of competence in running the government. Kaya nagkaloko-loko na ang buhay ng